his faith in God. Ano po? He was unafraid to stand for what he believed. At yun po talaga yung, kung minsan siguro isipin natin, parang gusto kong maging ganon. You declare your faith, you articulate your faith, kahit na yung mga kausap mo ay talagang kitang-kita mo yung hatred nila sa kanya habang sila ay nagdidebate. He was unafraid to stand for what he believed. For a true believer in Jesus, ang isa pong tao na ang kanyang pananampalataya ay na kay Jesus, marahil ay ang kanyang buhay ay matatapos dito, but his voice and his public witness stays, and I believe will have a greater impact because many will be challenged to stay true to their faith, to stand on what they believe. Thousands, maybe millions, mourn and left wondering, what does it mean to live? What does it mean to live your faith? Ano po? Or what does it mean to die? Para kay Paul, sa verse 21, sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Maybe this verse speaks to us in moments like this. Ano po? Bila pong mga mananampalataya, ang unexpected death ng taong ito will not give us simple answers, but it will point us to something deeper. Marahil magtatanong tayo ng ganito, kanino tayo nabubuhay? Para kanino tayo nabubuhay? Ano po? Para kanino? It asks us whom we live for, what's our purpose, and do we live our life doon po sa pagkatawag natin? Are we true to the call doon sa tinawag ng Diyos para sa atin? Ang Apostol Pablo po ay nagbibigay po ng perspective sa atin that changes or influences us how we look at both life and death. Ipinapakita po na kung si Kristo ay nasa ating buhay, even death is not a lost cause. Even death, hindi po tayo talo. Yun po ang sinasabi ni Paul. Ano po? Pinapakita na kung tayo ay na kay Kristo, kahit na ang kamatayan ay pakinabang. Amen po ba? Una, sa isang verse na ito, na sinabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain, ipinapakita po ni Paul na si Kristo para sa kanya, siya ang lahat niya. Christ is our all. Si Paul, diniklara niya na the very purpose and meaning of his life is Christ Himself. At dapat bilang mga mananampalataya, dinideklara, sinasabi, ang mensahe ng ating buhay, ang purpose ng ating buhay, ang kahulugan ng ating buhay ay si Kristo. Amen. Nung siya ay nakakilala sa Panginoong Jesus, there is no turning back and he will never be the same again.
Nandun ang kanyang passion para kay Jesus. Ano po? Ang kanyang buhay ay ininvest niya sa paglilingkod sa Panginoon. Inubos niya ang kanyang buhay doon sa ang Panginoon ay maipakilala niya sa mga tao. He's invested his life in serving Jesus Christ. Hindi na niya hinanap ang identity niya doon sa kanyang mga accomplishments, doon sa kanyang kakayahan, doon sa kanyang katalinuhan. Hindi na po niya hinanap yung identity po niya doon. His identity is Jesus Christ. At ang mission po niya ay ipakilala si Jesus sa mga tao kahit na nire-reject po siya. Kahit na threatened din ng kanyang buhay. Maraming beses, nagpapatotoo po siya na ang kanyang buhay ay na-endangered. Dahil sa kanyang misyon, dahil po doon sa kanyang pagsasabi patungkol kay Jesus Christ. Pero kahuli-hulihan ay hindi siya nagsisisi doon po sa kanyang ginawang desisyon na yun. Amen. His identity, his mission, and joy are found in Jesus. Yung pong kanyang ninanasa sa buhay, yung pursuit niya, kung ano yung kanyang mga ipinagpapatuloy, kung ano ang kanyang ambisyon, yung pong sa kanyang araw-araw na ginagawa, these are all towards glorifying His Lord. Christ is His all. Ang buhay po ni Paul ay nakasentro kay Jesus. Hindi po nakasentro sa kayamanan, hindi nakasentro doon sa pagpapayaman niya. Alam niya, mayroon ng inilaan ang Panginoong Yesus doon. Hindi po nakasentro doon po sa kanyang comfort. Hindi po nakasentro sa gusto niya sumikat. Hindi po. But Christ, His life is centered on Christ alone. Amen. Tayo po bilang mananampalataya ay namumuhay upang magbigay ng karangalan at kalwalhatian sa Kanya. Tayo po ay nabubuhay upang maglingkod kay Jesus. Tayo po ay nabubuhay upang i-reflect po natin ang character ng ating Panginoong Jesus in every area of our lives. Kung nasaan man tayo, mayroon bang nakakakita o wala? Ang buhay po natin ay dapat parehas sa public and in our private lives. Hindi po tayo nagsusuot ng maskara. Kasi yun ng hypocrisy, meron kang maskara. Wala po. Dapat wala tayong maskara. Ito tayo. Naglilingkod sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Jesus is our all. Ang compass po, meron ba kayong compass? Yung compass na, hindi po yung compass na ginagamit sa engineering. Yung compass na, ang kanya pong, meron silang tinatawag na magnetic north. Ang compass po, ito ay nagsasabi ng direction. Yun ang nagbigay sa akin ng compass noon, nasa bilog siyang ganon. Parating isa lang po yung direction niya. Kahit na anong gawin mo, tinuturo lang po niya yung isang direction. North lang. A compass always points to the north, no matter how you turn it. Paul's compass always points to Christ. Amen. Tayo po ganon, ang compass natin, parati si Jesus Christ pupuntahan natin siya, parati. Siya parati. Christ is our all. Sabi niya, for me to live is Christ. Nakapaloob doon sa nasabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. All of His life, si Kristo. All of His life nakasentro kay Kristo. To live is Christ. And to die is gain.
Sa pangalawang point po natin, sinasabi diyan that death is gain, not a loss or not a defeat for a believer. Kay Paul, meron pong tension. Sinabi niya yan sa verses 22. Sabi niya, ito ang tension. If I go on living in my body, yung buhay siya, yan, ganito, kagaya natin, buhay. If I go on living in the body, sabi niya, this will mean fruitful labor for me. Di buhay ka. Buhay siya, no? Sabi niya, gagamitin ako ng Panginoon. This will mean a fruitful labor for me. Pero sabi niya, ito yung tension. Yet what shall I choose? I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Ano yung tension niya? Nandito siya, naglilingkod sa Panginoon. Merong inilalaan na fruitful labor ang Panginoon sa kanya. Fruitful na ministry. He can be used by God. Ano po? Kasi nga, ang kanyang buhay ay si Kristo lahat para sa kanya. Ubusin niya ang kanyang lakas, kakayahan, invest niya, whatever he has, invest niya para sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, fruitful labor for me. But this is the tension. Sabi niya, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. Saan yung tension dito? Yung sabi niya, I desire to depart and be with Christ. Anong ibig sabihin po niyan? I desire to depart and be with Christ. Di ang inaano po niya yan, death yan. Maging makasama because death, for him, it will usher him in the presence of Christ. Napakagandang pananaw at katotohanan. Ano po? The tension is, Paul, it's a choice between living and dying. But for him, any of this is gain. Hindi ba? Meron ba siya sinabing rito? Pakinabang parehas ito. Kung ako ay mabubuhay, praise God, sabi niya. It will mean a fruitful labor for me. Pero kung ako kukunin na ni Lord, pero yung kunin siya ni Lord, mas gusto niya. What shall I choose? I do not know, sabi niya. I am torn between the two. I desire, kung siya lang, I desire to depart and be with Christ. Kung siya ay mabuhay, it means fruitful ministry and helping others grow in their faith. Sana ganun tayo, po. At as we live here, habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, we help others grow in their faith. We share what we believe. We share Jesus Christ. Huwag na tayong matakot. Let's ask the Holy Spirit, the church, our church will be baptized. Every one of us be baptized in the Holy Spirit at magkaroon tayo ng boldness to stand in our faith. Be bold. Doon po kung ano yung ating pinapaniwalaan. Living, sabi niya, it means fruitful ministry. And that is sharing Jesus Christ and helping others grow. That is gain. Dying, it means being with Christ. Sabi niya, which is far better. So it's always gain. Ipinapakita po nito ang kanyang puso both for serving the Lord and desiring to be in the presence of the Lord. Para po sa isang mananampalataya, ang kamatayan, it means the removal of earthly struggles.
It means the removal of pain. Ang sabi na sa Revelation, I will wipe away the tears in their eyes. For a believer, it means the removal of limitations. And death, it ushers us in perfect fellowship with Christ. Ito po ang sinasabi ni Paul. Ang kamatayan po, it is not the end for a believer. Ang kamatayan po ay umpisa ng kagalakan, perfect na kagalakan na ibinibigay ng Diyos para sa isang mananampalataya. It's not the end, but the beginning of a better place and a better situation for a believer. Ano po yung sitwasyon at kalagayan na yon? Nasa presensya siya ng Diyos. For Paul, death is not a loss, but gain. Why? Because Jesus has overcome death and has planned a better life for believers in eternity. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kung titingnan po natin, ang context niyan ay patungkol sa pagtatagumpay ng Panginoong Hesus laban sa kamatayan. At dyan din po nakasulat ang 1 Corinthians 15:58 na sinasabi niya, meron siyang conclusion, sabi niya, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Saan po natin inuubos ang lakas natin? O kaya saan nauubos ang lakas, kakayahan, skill na binigay ng Diyos sa atin? Gamitin po natin para paglingkuran siya. Amen. Sapagkat counted po yung ginagawa natin para kay Kristo. Amen. Ang verse na ito ay nagsasalita rin po ng dapat tayong mamuhay na mayroong tapang, courage. Ano po? Para kay Paul, ipinapakita po niya that both life and death are victories when Christ is the center. Wala pong lugi sa kanya. Nung magdesisyon siya, alam niya na kahit mabuhay siya, kahit mamatay siya, pag si Kristo ang sentro ng buhay niya, alam niya, pakinabang ito. Kabaliktaran, totoo rin. Kung hindi si Kristo ang sentro ng kanyang buhay, ay walang pakinabang sa buhay na ito at sa susunod. Pero ipagpatuloy po natin yung sinasabi niya na both in this life and in the next, ang inilalaan ni Kristo ay tagumpay. And this truth should give us courage. Wala naman palang lugi sa isang mananampalataya. Kung si Kristo ang kanyang sentro ng kanyang buhay, di dapat, this should give us courage. This should give us peace and unshakable hope. Walang lugi Walang talo. Di dapat, nandun ang iyong pag-asa, nandun ang iyong tapang, that whatever happens to you, it's always gain. Hindi po ba? Death cannot rob the believer. Ganito po, si
Charlie Kirk, he was only 32. Ako po, magpi-56. Pero pag ako namatay, halimbawa sasabihin nila, kaya na ka ng metem pastor. Kaya po sabihan nita. Sabihan na, anak ya pa ay pastor, rara ng mete. Alipa naman ini. This is just an example. Marinia naman, igawag mo example, kayo. Kaumanyo ko. Yako na mo. Kaya nakana mo, dakalya padasan na yun po siguro. Niya po? O lalo na po ito. He was assassinated. Po? He was assassinated for his belief. Opo, di ba tsanda ako po, di nga luwa ka niyan. Ito yung karelang kapaniwalan, ne po. Pero, maybe they think, they thought, yung mga opponents po niya, they think that they have silenced him. Wapi naman, mete, nine po. But I believe many will rise as they take a stand. They will take a stand. Marami na po ngayon. They don't care kung sila ma-persecute ngayon. Doon sa kanilang mga, nakikita ko po, mga bata, mga mayroong ding mga podcast, they are no longer silent. I believe, many will rise to take a stand and be bold in their faith. At sana tayo rin ay isa sa mga yon. Death cannot rob the believer, but it only completes their hope. Siyempre mag-iisip tayo, sana marami pa siyang na ministeryuhan, o kaya marami pa siyang nabahaginan. Kasi meron siyang stand, And this points po doon sa we should take a stand. Dapat meron tayong stand to the truth that we believe. Hindi tayo masisway doon sa mga ideas na pinupukol po sa atin. We should stand on what we believe in the Word of God. Kaya importante po na pag-aralan natin ang Biblia. Dapat alam natin yung ating stand. Alam natin yung ating pinaniniwalaan. And we believe that the Word of God is absolute truth. Hindi po nasisway. Hindi po ito relative. Absolute po ito. At magagalit po kapag, magagalit yung marami, kapag tayo naniniwala dun sa sa absolute truth na ito. But we should stand on it. Mahirap naman ang tayo po ang masway at tayo ang sumunod. Tayong sumunod dun sa kanilang stand. Alam natin ito ang absolute truth. Amen po ba? Death cannot rob the believer, but only completes their hope. Po. Para kay Paul, he will be translated into a better place. Ang view po ni Paul, it eliminates fear of death and fills life with purpose. Sino ba ang nagbibigay ng
purpose ng buhay natin. Ang perspective na ito, it equips us to live boldly, sacrificially, and joyfully. Ang katotohanan pong ito ng salita ng Diyos, ay magdala sana sa atin na, yun nga po, mamuhay tayo na alam ng mga tao that this is what we stand for. Ito yung ating paniniwala at matibay ang ating stand dito. We must be bold with our faith and we should not fear what others will say. Amen po ba? Of course, we are called to win people. Sabi, go and make disciples. We are called to be kind. We are called to live a life worthy of the calling we have received. Pero hindi po ibig sabihin nito, being kind, ay tayo po ay napupwersa nila kung saan nila gusto tayong papuntahin. Napupwersa nila yung kaating belief na sumama doon sa kanilang belief. We should be the one encouraging and influencing people to follow Jesus Christ and to believe in the Bible. Amen. Let us not fear what will they say. Kasi po ganito, paniniwalaan din naman nila yung gusto nilang paniwalaan, di po ba? They will judge us anyway. Hindi po ba? Sasabihin din nila yung gusto nilang sabihin. Hanggat, halimbawa, tayo po ay hindi tayo nag-stand dun sa ating paniniwala, marahil hindi sila magsasabi laban sa atin. Pero the moment we stand on our faith at yung pong nagkaroon ng conflict of what they believe, they will judge us anyway. Kung minsan, malapit po sa atin mga yan, kaibigan. Pero, parati po, sinasabi ko, we should take a stand on our faith. Amen. We do not please men. We please Jesus. We do not please men, but we try to win them for Jesus Christ. Hindi tayo lumalayo, inaabot po natin sila. But we please Jesus, not men. If they will be in conflict because of what we believe, then so be it. Pero tayo, mag-stand tayo kung yung ating paniniwala kay Jesus Christ. Amen po ba? Mayroon pong missionary, ang pangalan po niya ay Jim Elliot. Ang sabi po niya, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. I will repeat po. Sabi niya, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ibinibigay niya, sabi niya, yung mga, bagay, hindi naman niya, he cannot keep it. Di sabi niya, ibigay mo na, hindi mo na makikip eh. Ibig sabihin, sabi niya, wise yung tao na yon. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Eternal life or Jesus Christ. Siya po yung
being that we cannot lose. Ano po? Faith natin. We cannot lose this. Ang katotohanan po ay without Christ, life is empty and death is a loss. Many will contend, but we will stand on this truth. The truth is without Christ, life is empty and death is a loss. But with Christ, life has meaning and purpose. Amen. In Christ, both to live and to die is gain. Amen. Iyon ang argumento ni Paul, and that is the truth. Apo. And if you have never made Jesus the Lord and Savior of your life, today is the opportunity. Don't wait for another chance. You may have no tomorrow. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Kung gusto po natin ng assurance, and if you want to know that your life has meaning and purpose, and that your eternity is secure, I invite you to surrender your life to Christ now. Ay pong lahat ay tumayo. Kung hindi pa po tayo nakapag-decide to follow Jesus, you have never made that decision na si Jesus Christ ang inyo pong Lord and Savior. Ito po yung araw na yon para tanggapin siya. At alam ko po, marami sa atin mananampalataya, tinanggap na si Jesus. This is a time to commit ourselves, to recommit ourselves to Jesus. To make a stand for Him. To be bold in our faith in Him. Sumundod po kayo sa prayer in accepting Jesus as Lord and Savior. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako at linisin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ikaw po ang maghari sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa akin. Salamat sa assurance ng kaligtasan na mayroon ako dahil kay Kristo. Salamat po, ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. Amen. Praise God. Great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name,
into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living. Sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Oh, hallelujah, hallelujah. He's the one who sets me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. You have broken every chain. There's salvation in you, Jesus Christ. Jesus Christ, my living Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus. Hallelujah. 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 Ikaw, Panginoon, ang aming tagumpay. Salamat po, O Diyos. Whether we live or die, Panginoon, Ikaw ang aming tagumpay. Pakinabang lahat sa amin ng aming pananampalataya, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, na ang Panginoong Jesus siya ang lahat-lahat sa amin. Salamat, Panginoon. Even death is gain for us who believe. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang pwedeng magbigay sa amin ng kalakasan at ng tapang upang kami po ay tumayo ayon sa aming paniniwala sa Biblia at ayon sa aming pananampalataya sa iyo. Huwag mong hayaan na kami po ay ma-sidetrack, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. Bagkus, we always stand and we are always firm in our faith in Jesus Christ. Panginoon, hinihiling ko, Diyos, na ang iglesyang ito ay patuloy na hubugin mo, Panginoon,
upang umabot, Panginoon, sa mga tao, even if they are in conflict with our faith. Teach us to love. And teach us, O God, na maging malawak ang aming mga pag-unawa at pananaw. At Panginoon, mangyayari lamang ito, Panginoon, kung ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nangunguna sa amin. Let your peace reign in our hearts and continue to comfort us, O God. Kahit na mayroong mga sumasalungat, Panginoon, doon sa aming pananampalataya sa iyo. But Lord, teach us to love. Ito ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. And may our lives be a blessing. May our lives, Lord God, magkaroon ng mensahe. At ang mensahe namin ay ang pag-ibig ni Jesus Christ. Hallelujah. Lord, we thank you, we honor you, we praise you. Thank you for this morning na binigay mo po upang kami ay makasamba, makapagpuri, makakarinig din ng instruction, Panginoon, and message from you. We love you, Lord, and thank you for loving us. Hallelujah. We praise you, Lord. Panginoon, ang inyong pong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless everyone po.